Hello mga boss, good morning, good afternoon, good evening sa inyong lahat. Today is March 14, Huwebes, alas 12:54 ng madaling araw. So, madaling araw ngayon guys. At ayun nga, dahil nakakomment ako sa inyo dating gawi, stick pa rin tayo syempre. Again, dun sa mga bago guys ha, bago kayo mag-comment ng padalos-dalos, panoorin nyo muna yung video natin guys ha. Yung mga video natin dyan. Madami naman yan eh. Marami kayong matututunan dyan. Bago kayo mag-comment. Iba kasi padalos-dalos kung ano-anong tinatanong. So, ayun lang. Para yung iba nating video, mapanood nyo din. At marami tayo kasing binibitaw mga idea dyan, salita, na posibleng makatulong din sa inyo sa larangan ng business. Mapamundo man yan ng traditional business, ng multi-level marketing. May mga idea din kasi tayo dyan, forex business or forex investment, forex trading, tsaka crypto. Kadalasan crypto. So kahit pa paano may mga nabibitawan tayo dyan na malulupit na bagsakan. By the way, stake lang muna natin to guys, then claim natin, then stake, then ayun, tapos na, saka tayo magkwentuhan. Claim. Okay, yung kalahati niya, mga 22 siguro ilagay natin, excess. By the way, ito na siya per day. Siyempre sabihin ng mga bagong manonood, ba't ang laki niyan? Paano nangyari yan? Ano start ka nagsimula? Andyan na lahat yan sa video sa baba. Panoorin nyo na lang. Stake, so kakalahatiin natin yan. Mga 22 siguro para at least lamang si AXS. Stake lang natin yan. And ayun na. Tapos na ang ating ritual. So, bago yan, punta muna tayo sa CoinGecko. Ayan, search natin yan. CoinGecko mga insan. At ito na nga, ito yung mga nag-boom na token. So, si market cap ng kasaysayan or kabuuan ng crypto, meron siyang 59 trillion pesos, SOS. Exchanger na dagdagan, no? Grabe. Tapos, yung mga token na naka-add kay CoinGecko, nasa 13,200. Actually, maraming gumagawa ngayon ng token dahil pa bull market. Marami talagang sumasabay dyan. Mga insan. Sinisipon tayo Tapos, si Bitcoin guys, nasa 4 million na siya. Ethereum, ito malaking potential nito. Lalo na pag na-add si Ethereum ETF. Grabe, iba talaga mangyayari dyan. Tapos may mga update pa sa Ethereum na ibabagsak. Kaya, abangan nyo to, si Ethereum. So, mapapansin nyo halos lahat green guys, Kunti lang pala yan. Si Dog with Hat. Talagang bumongga. Meme token to guys 54 na siya, no? Nakita ko to matagal na kaso hindi lang ako bumili. Meme token to Ayan siya Mga December siya. Mga ganon. Mga January siguro. $6, no? Ano na ba mga exchanger nito? Binance kasi kinuha siya So pupunto kasi maraming maraming Solana pala to. Check natin Kay Solana blockchain. Di ba meron din Bonk? Yung Bonk naman Solana din yun Solana na meme token. So check muna natin to ayan yung dulo, CJM, ayan yun, ito yun. Para ma-check natin yung audit niya kung ayan, okay siya sa contract. Kaso isa lang nakatingin sa kanya to si Quick Intel, ayan. So grabe rin ang inangat niya. Mga insan na yun. Bahala na siya dyan. Okay, next. Si Dog with we have okay, siya yung mga umangat. Ganun lang mag-trace o mag-check ng contract. So, ayun lang mga insan. By the way, basa na tayo ng comment. Medyo sinisipon tayo ngayon. Kasi, tayo nung nakaraan. Nag-jogging ako ng 1 hour. Tapos nagpahinga siguro mga 2 hours, 3 hours din ako nagpahinga. Tapos, naligo ako. Yung hot shower muna. Tapos, dinadahan-dahan ko papunta sa pinapatay ko yung hot shower. Hanggang sa matapos ako maligo. Hindi na naka-hot shower, malamig na yung huli kong mga buhos ng tubig. Ewan ko, bigla akong sinipon guys. So, ayun. Okay, shoutout muna sa ating mga subscriber, mga giliw na manonood. Refresh lang natin to mga insan. So, meron tayong 586. Unti na lang guys 600 na. I-share nyo na yung channel natin para dumami tayo dito. Yun na lang tulong nyo. Marami tayong Pilipino na matulungan. Mabigyan ng idea, mabigyan ng
babala sa mga pinapasok nilang investment. Siyempre. Okay? Then, ayun nga. Ayun yung mga content natin. Basa na tayo ng komento, guys. BTC Gauti 4 minutes ago. Good evening, sir. Present dahil sa natutunan ko sa'yo kung paano mag-check ng mga goods project na token, nakakapag-TP ng kaunti. Ba, ayos to ah. At hold pa muna yung iba. The best talaga mga natuturo mo sa amin, sir. Salamat ng marami. BTC Gauti, shoutout sa'yo 4 minutes ago. Romel Lorenzo 5615, always present sa'yo, master. Shoutout sa'yo si Romel. Okay, The Castro Gaming, goods pa ba mag-stake ngayon ng RON? Para sa akin, yes. Nagtuloy-tuloy naman ako dyan. Kung ako tatanungin mo, sir. Pero syempre, again, disclaimer, hindi po ito financial advice. Pera nyo yan, sarili nyo yan. Kayo may hawak ng keyboard, kayo may hawak ng mouse nyo. Kung touchscreen man yan, kayo may hawak niyan screen nyo, yung laptop nyo, phone nyo, bahala kayo. Kaya take your own risk. Para, kumbaga, sarili mong risk yan, dapat may research muna bago ka maglabas ng pera. Lalo na kung ilalagay mong pera sa crypto, masyadong volatile po dito sa crypto. Pwede kang malugi, as in malulugi ka talaga. Mawawala ng value yung token mo. Lalo na sa crypto trading, yung crypto futures, naku, yari kayo dyan. Masyadong volatile ang galawan ng market. Kaya ingat-ingat din. Okay? Master Ping, para sa akin, boss, pareho mahalaga. Empleyado, kumikita ng low to mid level year income. Kung gusto mong umangat, kailangan mo din ng diskarte, vice versa. Kung ikaw naman walang diploma at nabubuhay ka sa diskarte, kailangan mo din ng diploma sa pamamagitan ng mga short courses para mag-level up. Okay, so right. Shout out sa'yo, Sir Master Ping. Yan ang opinion mo. Nirerespeto natin yan. Boss Idol, sorry, sunod-sunod ng comment ko. Ilan ang PCTG range ng network mo? Percentage ng network mo? Nung yung na-crypto or sir, sa akin, tingin mo, ano po kaya ang ideal risk appetite sa isang early 30s na may 30 to 40,000 monthly income na sahod na may isang anak? No? Kung may isa kang anak, maliit yan, sir. Base sa kategorya before, ang 2015, mga ganun. Kung gusto mo daw ng magandang pamumuhay, tapos may isa kang anak, katumbas nun, parang 50,000 per bata. So, kung dalawang anak mo, at least 100,000 na income ka per month para mabigyan mo ng magandang kinabukasan yung mga anak mo. Kasi, tinan mo, 40,000 nga o 30,000 ka. Kuryente, tubig, tas may katulong pa kayo. Kuryente, tubig, kung nangungupahan pa kayo, tas walang trabaho, asawa mo, ikaw lang nagtatrabaho. Maliit to. Mamamasahe ka pa. Magtitipid ka. So, ang dami. Actually, ang talaga dyan, dapat meron kang extrang negosyo or extrang part-time. At ayun na nga, kung nagki-crypto ka naman yung natitira mong pera, guys, aralin mo ha. Mahirap malugi, sir. Sobrang hirap. Kunyari, kumikita ka ng ganyan, ipe-percentage mo, category mo yan. Lista mo muna yung mga priority. Ilista mo muna yung asset and liabilities na mga ginagawa mo. So, yung mga liabilities, ililista mo yan. Yung mga asset na pinaglalagay mo ng pera mo dito, ilalagay mo din yan na pinagkakagastusan mo. Ngayon, may mga bagay ka kasi na dapat i-give up sa mga liabilities. Yung mga walang pumapasok sa'yo o walang balik sa'yo na income or labas ng pera. Kasi pag may mga naglalabas tayo, may nailalabas tayong pera minsan, pero may balik sa atin. May mga nilalabas naman din tayong pera na wala talagang balik. So, i-categorize mo yon. Then, kung magbi-business ka naman, dun sa asset naman yun. Papasukin mo yung asset na yun, pagbi-business yun. Kailangan aralin mo talaga, sir. Hindi to. Sa crypto, hindi dito biro-biro. Possible ngayon, timing din yung mga papasok kasi pa Bitcoin halving, pataas lahat. Pero pag nag-bear market na, naku po. Pero syempre, again, disclaimer, hindi ko po alam kung anong mangyayari sa mga susunod na buwan sa market. Pero nagbe-base din kasi ako din, nagbe-base ako sa mga nangyayari before, so yung mga history nung halving, yung mga nakaraang panahon. So after halving, nagbo-bull market. So, pero syempre hindi naman natin alam ang mangyayari, kaya hindi natin hawak talaga ang future na mangyayari.
So, much better kung maglalagay ka ng pera dito, extra pera mo lang, sir ha. Huwag yung kabuuang asset mo. Kasi, alam mo na. Okay. Ang lupit, IMP loss. Nag-LP ako sa RON, sa AXS, at SLP worth 1.1k. Nung unstake ko at ililipat ko sa RON, 853 na lang. Yan yung impermanent loss ang tawag, sir. Shoutout ulit sa'yo, Master Ping. Present loads, whales ka na pala kung maituturing. Hihi. Okay. Hindi ko naman tinuturing na whales ako, sir. Pero syempre, bahala ka kung whales ang tingin mo sa akin. Pangkaraniwan lang po akong crypto. Crypto trader. Ay, crypto holder. So, tingnan nga natin yung asset. Ayoko kasing buksan eh. Check natin AXS. Ito, isang asset ko to. Sa mga NFT gaming pa lang to. Wala pa dito yung kabuuan ng portfolio ko. Makikita mo dyan sa short video na in-upload ko. Makikita mo dyan yung Ethereum ko. Pero syempre, again, hindi ko naman pinagmamayabang yan sa'yo, sir. What I'm saying, sana mamotivate yung iba. Bahala na kayo, mamotivate kayo, mamotivate. Basta mamotivate man kayo, hindi, buhay nyo yan. Hindi naman natin yan para i-flex sa inyong lahat. Okay, so right. So, ayan siya. Bumaba lang yung Ethereum. Ayan. Ay, AXS pala, sorry. Sa 28. So, ito. Marami ako AXS tsaka sa NFT game category. Kasi ang dami kasing category niyan, guys. Bawat category niyan, hindi naman lahat siguro meron. Pero may mga token ako bawat category. Sa play to earn NFT game yan. Yan yung ano natin. AXS tsaka Gala. So, play to earn. Search natin. Play to earn yan. Ito yung mga pumutok nung way back 2021. Ngayon kasi 2024 ang putok ngayon mga AI category. Kasunod yung mga NFT gaming. So, ito mga NFT game yan, Gala. Isa tayo sa top 300 holders niyan. So, kung check mo yan, guys, ganito yan, mag-check. Ito, dyan tayo marami. Ito yung wala ako nito, tsaka to, tsaka yan. Okay, check natin. Top 300 holders tayo nito. Bahala na kayo kung sinong mapili nyo dito. Hanapin nyo na lang si Mr. KGB Crypto. Sana ba yun? Ito, Etherscan. Ito. Ayan, makikita mo yan, yung contract ng Gala. Holders. Ayan yung mga holders niya, guys. So, ito yung top 100 holders. 50 pala, sorry. Check natin, Top 50 holders. So, ito yung mga asset nila. Siyempre, mga exchanger na yan, Hindi naman tayo ganang level pa na exchanger. So, ito yung top 100 holders. Okay, sa alright. Okay, ito yung mga top 150 holders. $1 million na to. Top 200 holders. Yan. 500,000. Top 250. Pasok na ba ako sa 250? Parang ano ayoko naman i-ano sa inyo. Okay. Top 300 holders. Ayan, bahala na kayo dyan mag-megos. Top 350 holders. Ayan. Basta nandyan tayo sa mga top 300 pababa holders. So, kung dito, halimbawa, ayan, mga holders na yan. So, ito siya ngayon. Kunyari, ito, halimbawa ito. So, nasa ano tayo? Masyado maliit yan. Ito yung holder niya. Ito yung hold niya na to. Okay, nasa 3.8 million. Kung titingnan mo naman ito si Gala, ang inabot nito before, nasa 33,000 pesos pala, sorry. 35 pesos. So, yun lang. Times mo lang yun. 35 pesos. Times sa 3.8 million na asset mo, kunyari. 3.8 na hawak mo. Times 35 pesos. Boom. 133. Pwede na. So, ganun lang. Ito, malaki ang chance sa talaga nito mag all time high. Para sa akin ito, Para sa akin. So, ito na, nabili ko lang to. Ano lang Before, 50 cents ko lang nabili yan. Dito pa ako nagbenta. Ayaw nabili. Nung kasagsagan ng Axie.
Yan, 50 cents talaga ako nakabili niyan. Kasi putok si Axie. Sabi ko, okay din to, Gala token. Bumili ako niyan, token lang. Tapos, nung nag 5 pesos yan, 5 pesos ako nagpapalit. Diyan, nagbenta na ako diyan. Nagulat ako, September yan. Ilang buwan na lang pala na pag-aantay. Pag November, grabing impact. Imagine mo yun. So, kaya, kung ikaw madalas mahilig tumingin ng asset mo, pag nagdoble, nagtitipi ka na, okay na rin naman yun. At least panalo ka. Pero kung diamond holder ka at naniniwala ka sa project, talagang hindi mo yan bibitawan kahit mataas na. Kasi naniniwala ka sa project, natataas talaga eh. Pero syempre, tayo naman mga Pilipino, yung ganun pera, malaki na yun. Kaya, pero syempre ngayon, hindi na ako ganun. Okay, so alright. Wala namang halong baliwan or alam mo, presentation na para hikayatin kayo guys. Joseph Bautista, 7932. Sir, may talo din po ba dyan sa pag nag-stake? Wala. May talo ka lang dito sa RON pag bumagsak yung value ng RON, syempre. Present, Xavier Restelo, laging present si sir. John, Cryptoholic, present sir. Present, Mr. Incognito. Okay. Ron, Music Play, 6373. Present sir, from Samar. Samar, maganda yan. Madami kaming pinuntahan dyan eh. Sa iba-ibang, nilibot kasi namin yung buong Pilipinas. Visayas, Mindanao. Sa loob lang ng 15 days. 10 roro. Byland lang eh. 10 roro. 20 provinces. Ang sarap pala ng ganun guys. Hindi mo sukat akalain na ikaw labas ka ng labas sa ibang bansa. Dito sa Pilipinas, napakarami pala na pwede mong puntahan. Tanong, nalibot mo na ba ang 81 provinces ng Pilipinas? So, yun ang idagdag mo sa bucket list mo. Bilang lang na Pilipino nakakagawa nun. 81 provinces o 82, hindi ko tanda, mga ganun. Provinces, puntahan mo siya. Within 1 year, 2 years, diba? So, iba-iba yung experience. Kumbaga, iba yung pakiramdam pag nalibot mo yung buong Pilipinas. Sir, as lang po, sobrang laki ng holding nyo. Bakit po hindi po kayo nag-out? Ano po ba ang strategy nyo? Sa tingin nyo po ba, aabutin ulit ang all-time high ng AXS? Puro tanong ah. Ano rin po ang thought nyo sa RON na magiging price niya after halving ni Bitcoin this year? Shoutout sa'yo, Gruzel Bert. The end. Okay. That 2019. Sorry, nababahin ako, sir. Sir, sabi niya, ask ko lang po, sobrang laki ng holding nyo. Ganun talaga. Negosyante tayo, sir. Tsaka nag-start ako crypto 2015. Asan ka ba noong 2015? Okay. Ngayon, ang sabi niya, sir, bakit po hindi pa kayo nag-out? Yun nga, base dun sa kwento ko kanina, ganun naman ginagawa ko dati pa. Pag bili, out. So, nakita ko mas maganda pag naka-hold lang. Kung naniniwala ka sa project, hold ka lang. Naniniwala kasi ako sa AXS eh. Kaya, naka-hold lang talaga ako. Tapos, syempre, hindi lang naman AXS guys yung asset ko. Hindi lang naman yan yung portfolio ko. Marami dyan sa mga video natin, panoorin mo lang dyan. Marami ako mga binibitawan dyan. Minsan, nabibview ko nga yung asset ko dyan. May mga video dyan na binibview ko yung asset ko eh. Pero ngayon, hindi ko na ginagawa. Kasi syempre, hindi naman lahat ng manonood dito eh matitinong tao, guys. Okay, kahit ako may alam sa cybersecurity, kahit may IT company ako, kahit alam ko kung paano ako hindi ma-hack, kahit alam ko kung ano, hindi naman pare-pares ang tao eh. Di ba? So, ang tanong, ano po bang strategy nyo? Strategy ko, syempre, hold, diamond hand lang. Parang ganun. Hold ka lang until ma-target mo yung goal mo. Ang target ko kasi mag 8,000 all-time high ulit. Yun yung target ko. Bago mag 8,000, makapag-TP tayo dyan sa AXS. Okay. Sa tingin nyo po ba abot sa all-time high? Yes, para sa akin. Ano rin po ang thought nyo sa RON? Magiging price niya after halving? Tingin ko lolobo ng bongga yan kasi ang mga category ng mga umaangat ngayon nasa AI and then sunod na naaangat yung mga category ng NFT gaming. Sa NFT gaming, ang pinakahari ng gaming chain ngayon, si RON, wala nang iba. Pag sinearch nyo, sino may pinakamaraming player na gaming chain, RON, wala nang iba. Ano mga undergame na ginagamit ang RON? AXS, Axie Infinity, Pixel, yung Cyberboard, tapos meron pa marami. Pero ang dami.
ang daming mga token or gaming na ginagamit siya. So, ilan yung player? Si Pixel ata, umabot na siya ngayon ng 600,000 player, mga ganun. Parang na-view ko kanina sa Twitter. I don't know, hindi ko pa yun confirm, pero sa pagkakaalam ko, 100,000 pataas ang player ni Pixel. So, dun pa lang, talon-talo na yung mga ibang NFT gaming. Wala naman silang player. So, yun, kaya malaki ang ano ko na after halving, pag tumaas naman si halving, o mga si Bitcoin, lahat naman kasi nakaano sa kanya. So, possible, sir. Kaya, kung ikaw, kung ako malaking amount, nagtitake ng risk, ikaw pa kaya. Pero syempre, pera mo yan, pero ko to. Wala tayong pakialamanan. Desisyon mo yan, desisyon ko to. Yun nga lang minsan kasi may mga influencer na nafa-follow kayo, tapos kung ano ginagawa nila, gagayahin nyo din. Pag nalugi yun, lugi ka din. Maninisi ka lang. Kaya lagi kong sinasabi, disclaimer, 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 disclaimer pa ulit-ulit. Pera nyo yan. I-search nyo bago kayo maglagay ng perang pinaghirapan nyo. At saka, ang ilalagay nyo syempre, yung extra nyo lang. Kasi pag nawala yan, iyak kayo. Okay, Sparklife 14, Present Lodge sa Daily Ritual. Salamat sa iyo, sir. Present. Sir Instinct, present lagi to si sir. Grabe. Sir Neil, present to mga malulupit na followers natin. No? Hindi ko malilimutan to mga pangalan na to. Yung mga username na to. Hanggang pagtanda ko siguro pati yung mga channel, pag lumaki yung channel ko na to. Ito mga tao na to, hindi ko to malilimutan. Na laging araw-araw walang palya kaka-comment. Talagang mga masugid natin taga-subaybayan. Alam nila yung history natin mula day 1. Okay. Denso 15491. Densco. Okay. Pwede po bang mag-stake ng RON sa mababang investment at may makukuha pa ba? Newbie lang po. Meron naman. Yes, meron. Pero syempre, pag maliit din i-income mo. Parang pumapatak si RON na 14% a year. So, i-divide mo lang yun. Pero syempre, paiba-iba yan guys ha. Hindi sinabing fiction habang buhay ha. Syempre, magdedepende yun dun sa holder nung owner nung token ng RON. Okay? Kahit si AXS, hindi na alam kung hanggang kailan yan. Saitama Recap 61623. Sarap naman yan. Higa-higa na lang sa bahay, Lods. Nanliliit ako. Nasa 19 pa lang stake ko. Thanks sa mga info. Shoutout sa'yo, Sir Saitama. Yan, favorite natin anime yan, si Saitama. Shoutout sa'yo. Ron Music Play 6373. Marami akong natutunan sa'yo, sir. May mga holding coin din ako. Yun, salamat at nakatulong tayo kay Sir Ron Music Play. Shoutout sa'yo, sir. Present. Toby Malbersnap. Sir, ano po gamit ninyong app para mag-swap for token to money? Token to money? Token para maging pera. So pag token, lipat mo lang sa CoinPH mo kung traditional maliliit lang. CoinPH or PDAX. Pag CoinPH, PDAX, diretso mo sa GCash. Pwede 'yun. Especially pag big funds. Pag big funds naman, ito na yung mga whales na 'yan. So ano na 'yan? At least 5 million pataas. Yan. Ano na 'yan? Mahirap na padaanin sa bangko. Pero kung hindi mo naman urgent kailangan ng pera, pwede mo naman padaanin yun sa bangko. At least kung may business ka. Ako kasi sir may negosyo. So in and out ang pera sa bangko. Tapos kung may sabay ka na crypto, hindi yun itatanong sa'yo. Ang malupit lang kasi minsan, kaya naka-question na aamla yung bank account or yung holder. Kasi wala namang transaction dun sa bank account or kaka-open lang na ako, tapos biglang bulton may kalahating milyon, may 1 milyon. Maka-question ka talaga, maaamla ka. Dapat doon, kung halimbawa wala ka pa namang malaking asset na tuloy-tuloy dun sa bangko na nag-in and out, deposit and withdraw, ang diskarte mo nun, tas may 5 milyong asset ka na sa crypto, nakabili ka, biglang nag-5 milyon yung pera mo kasi nag-times 1,000 yung linagay mo. Ang pag-withdraw lang dun, sir, unti-untiin mo lang. Kunya, 30 mil, 40 mil, tapos pasok ulit, 30 mil, 40 mil. Kung hindi mo naman kailangan. Pero kung kailangan mo, sa ano na yan, may diskarte pa dun kahit malaki. Mag-open ka ng maraming bangko. Magkano lang naman mag-open? At least 5 bangko. O di, kung 1 milyon withdrawin mo, divide mo yun sa 5, magkano lang yun. Tapos i-divide mo pa yun sa 30 days. So, isang buwan. Di, kumbaga. Tapos pag may pasok dyan ng withdraw mo, tapos deposit ka lang din. Ganun siya. Para yung, kumbaga, healthy yung transactions mo sa bangko, iwas ka dun sa mata ng manager na maaamla ka sa system ng bangko. Kasi sila nagre-report yan sa AMLA. Ayan. Yung less fee po at safe. Thank you. Less fee.
Kung gusto mo, mababa yung mga fee. Kung papunta kasi sa Philippine Money, marirecommend ko lang guys, GCash eh. GCash, tapos padaanin mo sa CoinPH at PDAX. Sa Philippine Peso ha. Pero kasi kung whales ka naman na bultuhan na ginagawa ko, talagang bultuhan yun, by ano yun. Last withdrawal ko, 2021. Ano talaga yun? Luggage siya. Ganun. By the way, may mga video na ako niyan dyan na in-explain ko yan. Mapapanood nyo yan. Meron ako mga video about yan. Kasi may mga nagtanong na yan about withdrawal eh. Okay, Xavier Restelo, present Lodge, dating teacher. Yung shoutout, may nabanggit ako dito ng teacher. Saludo tayo dyan sa mga teacher na malilitang sahod, guys. Dapat, kung bago pataasan ng sahod ang ano, ito dapat ang tinataasan eh. Mga teacher. Bilib ako sa mga ganyan. Grabe. K-pop billionaire. Anong theory mo, Lodge, kung sino si Satoshi Nakamoto? Tawag dito? I don't know, baka alien. Alien na gumawa ng program, tapos pinost, ginawa ng vlog. Kasi anong year ba yun? 2009 ba? 2008 na may nag-post sa isang vlogging site about dito sa konsepto ni Bitcoin, about decentralized yun nga, para maiwasan yung centralized money transaction. So decentralized nga, digital money, kumbaga si Bitcoin nga ang solution doon through blockchain. I don't know sir, marami mga foreigner na dinibatihan na yung iba nga nagpapakilala pa sila na sila si Satoshi Nakamoto. Pero wala eh, hindi ko rin masabi kung sino siya. I don't know kung existing ba siya o naka-screen name lang to. Hindi ako makapagbigay ng info. Basta siguro siya, binigay din siya ng taas para maraming matulungang tao na isa na tayo dun sa kumita sa crypto since 2015 pa. At ayun, parang kumbaga treasure siya para sa akin, yung pangalan na yan. Dahil sa kanya, marami siyang taong natutulungan. Marami rin naman, actually, ang laki mong kinalaban niya nga, yung mga centralized na bangko, di ba? At yung mga financial, basta, yun. Rafael 3987. Good morning, idol. Ask ko lang, anong tipi mo sa Ron? Salamat. Wala pa akong tipi dito. So, kung umangat man si AX, sabay-sabay natin yan ititipi. Kasi kung mag-bull market man ng mga category ng NFT Gaming, kasabay dyan si Ron malamang. Kasi siya yung maraming hawak na games eh. Gaming chain kasi siya. Siya yung ginagamit, kada kembot mo, kada bili mo ng asset, gagamitin mo yung Ron blockchain, Ron wallet mo. Kaya ayun, possible sabay-sabay natin TTP. Pag nag 8,000 na si AXS, baka itp ko na rin si Ron. Possible. Okay, John Philip Verbo 99208. Good day again, Lodge present. Keep safe always, Lodge. Thank you so much, Sir John. Okay, Amil Moises 8623. Salamat, idol, sa notice mo sa comment ko regarding sa AXS. Natawa anak ko at asawa ko nung nabanggit mo name ko. Pa-shoutout, Lodge, birthday ko ngayon, OFW from Bahrain. Yun, grabe, no? Ito yung mga taong saludo tayo yan, mga bayani natin yan. Mga OFW, guys. Shoutout po sa'yo, Sir Amil Moises. Sir ba or ma'am? Amil. So, sir pala, sorry. So, kumbaga, ito yung mga magiting na ating OFW. Kaya, guys ha, yung pera nyo, ingatan nyo yung pera nyo. Huwag masyado sa liability. Sa asset nyo ilagay yung pera nyo. Yung may balik. Minsan, lalo na yung sa mga pag malaman kasi na taga-abroad ka, yan, marami kang kaibigan yan. Maraming lalapit sa'yo, maraming mangungutang sa'yo. Kahit naman kahit sa business din, kung nakilala ka ng mga classmate mo, mga kamag-anak mo na negosyante ka na, marami talagang lalapit sa'yo about sa utang. So, lalo na sa inyo, pinaghirapan nyo yung pera nyo na yan, nagtipid kayo, tapos pinautang nyo lang, dahil kakilala nyo, malaki yung nabuo yung friendship at tiwala, tas bigla kang inutangan, hindi mo matanggihan. Kaya,
Ito lang magiging tip ko sa inyong lahat, guys. Kung nahihiya kang maningil, wag na wag kang magpapautang. Kasi kung mahihain ka maningil, malamang sa malamang, pag nangutang yan sa'yo at hindi ka binayaran, ikaw pa yung mahihiya ngayon lumapit sa kanya para singilin siya. Ang nasira nyo, yung pagkakaibigan nyo. Yun at yun ang naging worth it niya sa'yo. Magkano inutang? 10,000, tapos di ka na binayaran. Yun yung worth niya. Kaya mahirap. Kaya dapat ingatan nyo yung pera nyo. Guys ha, lalo na ito mga OFW, grabe. Ano yan, pinaghirapan talaga ng todo yan. Ilang araw sa isang buwan, linggo, taon ang tiniis na naho-homesick ang mga OFW sa buhay nila na malayo sila sa asawa at anak nila. 'Di ba? So, hindi natin nakikita yon. Hindi natin alam kung paano yung psychological na mangyayari sa kanila at that time. Pero willing silang i-give up lahat yun, yung homesick, i-sacrifice yun dahil sa magandang future ng mga anak. Kaya dun sa mga bata at mga anak ng OFW, guys, mag-aral kayong mabuti, mag-aral kayong magnegosyo. Kasi hindi habang buhay malakas si tatay. Hindi habang buhay malakas si nanay. Marami nga dyan OFW, pagbalik sa Pilipinas, bangkay na. Nasa 4 na kwadrado na ng kahoy. So, ayun lang. Medyo ako dito sa mga to. Mataas ang respeto natin yan sa mga yan. Instinct, Sir Instinct, present, always sir. Laging present to si sir. One Piece Highlights, 999. Okay sir, 31 minutes na pala tayo nag-record. Okay talaga yung Dextol sir. Mas nasasala ko na mga binibili kong token. Grabe, ito si sir. Panay hunt ka sir ha. Panay hunt ka ng token ha. Hindi lahat tayo na mo ha. Pero okay din naman yan. Diversify mo yung mga token iba-iba. Pero syempre, baka sa malamang malugi ka dyan. Kaya, kumbaga, ano kasi yan yung search ka ng search, marami kang tas bili ka ng bili. Naku po. Mas mainam bumili ng isang token, hayaan mo lang. Basta yung token na yun is talagang malupit na hindi na mawawala. Ethereum, number 1 recommended coin kasi Ethereum ang pinakamarami kong token hold. Okay. One Piece Highlights 999. Sir, napaisip ako doon sa sinabi mo sa binili kong token na paal. Tama ka sir, sayang i-risk ko doon ng pera ko. Tama ka, mahirap din kitain ng 100,000. Nag-out na ako, sir, profit pa din naman ng 30,000. Kaya goods na din. Bili ko lang ng mas safe token. Yes sir, nasa sayo naman yan. Pero yun nga, pa-bull market kasi kaya ang dami talagang sasabay dyan ng mga gumagawa ng token. Smart contract, gumagawa sila ng iba-ibang idea, iba-ibang narrative, iba-ibang concept. Kasi alam nila pa-bull market. Pero kung check mo yung contract, medyo negative. So anytime, sila pa rin na may hawak nun. Anytime umangat lang sila onti, bigla nilang babaguhin yung contract. Magulat ka, hindi ka na maka-withdraw. So, ayun lang yun. Team Perez. Sir, dun sa RON na binili mo, magkano target price mo para ibenta? Wala pa, sir. Magbe-base kasi yan sa supply niya, 1 billion. Wala akong target dito sa mag-TP pa sa RON eh. Kasi tingin ko malayong-malayo mararating nito, sir. Kasi gaming chain nga siya. Pag pumutok ang NFT gaming, putok din yan, sigurado. Kaya wala pa talaga akong TP para dyan. Mon_1794. Salamat lagi, sir, sa pagsagot ng mga tanong. More power pa po, sir. Yun na nga. So, thank you din, sir. At least kahit papano, na-inspired tayo sa mga, yan, nagbibigay tayo ng mga idea. Ulitin ko, guys, ha, hindi ko naman sinasabing mayaman ako na sobrang yaman. Pero hindi lahat ng oras ng buhay mo, may namimit kang tao na successful person na magbibigay sa'yo ng motivational. Yung iba nga, di ba, hindi mo makamayan o hindi mo makausap man lang. Si Bilyar ba nakakausap mo? O yung may-ari ba ng SM, may-ari ng Ayala? Hindi naman, di ba? So, sabi nga nila, kung gusto mong yumaman, makinig ka, dumikit ka sa advice ng mayayaman. So, ganun lang naman yun. Gusto mong makinig ka sa crypto, makinig ka, dumikit ka sa taong
may experience na at naglagay na ng malaki sa crypto. Marami kasi dyan, mga crypto guru, magagaling ko, no? Pero never naman nila na-experience talaga yung galawan sa market. Marami nagsasabi niyan, 2017 pa, 2018 pa, nasa crypto na, hindi naman nila alam, hindi naman nila nag-experience yung galawan. Sa crypto na, pero hindi naman kumita. I don't know, by the way. Hindi naman natin minamaliit kasi kanya-kanya naman tayo, sir, ng pinanggalingan, tsaka ng experience sa buhay. Pero syempre, namomotivate pa rin tayo dito sa kagaya nito ng mga nasasagot natin itong mga tanong nyo, sir, ha? Okay, Sir One Piece, present. Laging present yan. Chico Sai, .2167, yan, favorite natin yan. Sorry, sobra talaga ako namomotivate sa'yo, boss. May 381 AXS stake na ako. Salamat dahil may gagayahan ako. Ayun, syempre pera mo yan, sir, ha? Malisi ka pag ako nalugi doon sa in-stake ko na 41,000. Sabagay, anong dahilan para malugi? Kasi sa mga NFT gaming naman, sila lang yung tuloy-tuloy. Nag-bear market na at that time mula 2021, 2022, 2023, puro bear market yun. Si AXS tuloy lang sa development. Kaya malaki talaga ang ano ko dyan sa AXS. Kung yung iba ayaw nila, nasa sa kanila yun. Choice naman nila yan. Akin to, pera ko to. Bakit ba kayo nangingialam? Hindi ko naman kayo pinipilit maglagay dyan. Nagbibideo lang ako tapos binabasa ko yung comment dito. So, hindi kasi lahat, guys, ng tao, yung utak ay positive lagi. Yung iba naman, kanya-kanya nga kasi. Sir, sabi ni Sir D. Zigbj. Ay, okay. Sir, ang haba ng ano mo kasi, sir, hirap basahin. Sir, saan maganda mag-stake ng USDC audio? May maliit kita dito. Ayan, mababa doon, Lodge. Kung milyon lagay mo, ramdam mo ang kita. Pero tama, pag maliit lagay mo, wala, maliit. Stable token kasi to, sir. Pag stable token, hindi siya advisable na mag-stake ng ganyan. Nasa sayo, marami naman mga exchanger. Ayan, BitGet, Binance, OKX, Get.io. May mga staking sila, ito, USDC. May USDC din naman ata dito sa ano. Kaso, ano yun, Katana. Ano siya, may impermanent loss. Swap. Ay, what's up? Sir Pau, kumusta ka na? Ngayon lang ulit nakita. Pau 1221, shoutout sa'yo. Darwin Samala 2133, prayers. Okay, so alright. And hanggang doon lang atang comment natin. I admire you, Lodi, kaya ako nag-start din ng staking. Salamat. Ayun, yun lang ating mga comment. And naka 37 minutes na naman tayo ng kwentuhan, na maiksing kwentuhan ng buhay natin, guys. Minsan, comment lang kayo habang may mga tanong kayo. At least masasagot natin, mababasa natin habang unti pa tayo, guys. At syempre, yun nga, paramihin natin ang ating mga subscribers. So, meron na tayong 5,866,860,000 subscriber. Okay, na-attract na natin yan, ha. By the way, okay lang yan, mga insan. Tuloy-tuloy lang natin itong ating ginagawa. Sabi ko nga sa inyo, guys, eto pang 124 pa lang yung ginagawa natin video. Kung i-divide mo yan sa 30 days o isa, ito pang yung ginagawa ko ngayon, 124 na tong video. Divide mo 30 days yan, guys. 4 months pa lang ako nag-upload. Pero taon ko na to ginagawa na mag-i-stake ako. Sabi ko, nag-i-stake lang naman ako araw-araw. Igawa ko na lang ng video para 5 to 10 years from now, may makikita akong video ng sarili ko na binablog-vlog ko. Makita ko yung asset ko ba, mga asset ko. So, yun lang. At least kahit pa paano, dumadami man tayo, matulungan nyo ako na dumami yung ano natin, mag-watch kayo. At kapalit nun, nagbibigay tayo ng mga idea, syempre, sa mga nagtatanong sa atin about crypto at sa mga businesses. Kaya minsan may nabibigay tayo mga wisdom thought, mga kung ano-ano, mga kaikikan dyan sa ating channel. Pero yun nga lang, sinadya ko talaga yan, guys, na hindi ako maglagay dyan ng kung ano-ano. Kasi, yan, kunyari yan, may mga laman loob dyan sa loob, mga idea. Yan, mga comment nyo, binabasa natin, tapos nagko-comment tayo sa comment nyo ng experience natin sa business at traditional at sa crypto, sa forex, o saan man. Okay, so alright, at ayun lang ang galawan natin dito, mga insan. Salamat sa inyo. Next ulit natin, next bukas, check natin. At yun, tuloy-tuloy lang. Thank you so much, and medyo pasensya na kasi may sipon tayo. And God bless. Yun nga, nakakommit pa rin ako, kaya dahil commitment natin yan kahit medyo masama pakiramdam naman natin, tuloy-tuloy lang tayo, guys.
ang tawag dyan, gusto mo masenso sa buhay, dapat meron kang tinatawag na consistent ka dapat. Okay, so alright, thank you and God bless.